Ay, nakabala mo na. Kami, auntie, ha? Makigulo kami sa bahay mo. Kita. Dito lang na kaya. Diba, Anday, parang familiar ka na rin kay Lorda. Kilala mo na rin, kasi baka na rin. Alam mo kung bakit dala namin to? Kaya, Kasi papel. sabi lang. Ito. Hindi nakikita mo to, itim. So, yung ano na to is, ano nga tawag dito? Ano siya? Beads observation. Kung sa ano ba, yung parang ano siya ng kaligtasan sa pamamagitan nito. So, iano ko ante para mas lalo mong maintindihan. So, yung itim na to, nagsisimbolo siya ng kasalanan. So, di ba, nung time na hindi pa pinako si Lord, di ba napapanood naman natin yun, yung pinako si Jesus sa cross. So, nung time na hindi pa siya pinapako, nandito pa lang tayo sa itim na to. Nandito pa tayo sa kasalanan, nandito pa tayo sa matilim na, na mundo. So, nung time na, ito, yung red na to, yung meaning nito is, dugo ni Lord. So, di ba, nung pinako siya sa cross, sabi, doon na nagsimula yung kaligtasan natin. Nagsimula nung pinako siya. Kasi yung dugo niya, nagsisimbolo na malinis na tayo. Nandito sa puti. So, di ba, puti, maliwanag. Kaya ano na siya, malinis na, di ba? Malinis. Di ba may makikita ka bang puti na maitim? Wala, di ba? So, yan. Ano siya, simula nung pinako si Lord sa cross, naging malinis na tayo. Tayo na lang man din kasi gumagawa ng paraan para maging marumi tayo, di ba? Pero, may ano na tayo na, may karapan na tayo maging malinis sa kanya. Kasi nga, pinako na siya sa krus eh. Nandun na siya. So, inako niya na. Ito na pala yung dila. Inako ko yung dila. Hindi lang mo eh. Then, nung time na malinis na tayo sa kanya, nagkaroon na tayo ng liwanag. Nagkaroon ng dilaw. So, Ilaw siya. di ba, halimbawa, sa isang parang flashlight, di ba, ate? Kapag hindi mo binuhay tapos na madilim, wala ka nakikita, di ba? Puro dilim lang siya. Pero kapag may binuhay ka or may liwanag ka, makakakita ka na ng liwanag. Ganon yung buhay natin. Kapag wala si Lord, parang ang dilim, di ba? Oo, masasabi natin na ang liwanag na ng buhay natin, sakto na. Pero di natin alam, may kulang pa rin talaga. Wala diba? Kahit sa mga, natin, pag may mga problema tayo, di ba? Lagi naman talaga natin nasasabi na, na matatawag natin siya kapag problema na tayo. Nandyan pa rin si Lord, pero tayo ang Tama. Tayo yung tumatalikod sa Kanya. Kaya nga yung dilaw na ito nagsisimbolo na yung Lord, yung liwanag natin sa buhay natin. Kasi kulang talaga yung buhay natin kapag wala yung Lord. Totoo yan. Di ba, naranasan naman natin talaga na kaya yung, kahit nga ako, di ba, lagi, alam niyo naman yung buhay ko, di ba, nasasabi ko talaga na sobrang unfair. Lagi, grabe, kasi masasabi ko talaga na, Lord, ba't ganyan? Pero yung parang kilala mo yung Lord, parang yung, mapapasabi ka na lang na, thank you, Lord. Kasi nga, kilala mo siya. So, pag kinilala mo yung Lord, magkakaroon talaga ng liwanag yung buhay mo. Then, pagkatapos ng may liwanag ka na, ito yung rain, nagkaroon ka na ng bagong buhay. Diba yung pinakusin sa cross, binigyan tayo ng bagong buhay para sumamba sa Kanya, para purihin siya. So yung ginawang pagtubos sa atin ng Lord, yung hinihiling niya lang naman yung pagbubulan natin siya. Yun lang yung kapalit eh. Kung isipin natin, di ba yung mga napapanood natin, ay parang minsan di tayo maniwala, parang alinlangan pa tayo na, ay naranasan ba talaga yan ng Lord? Di ba nung pinako siya? Kasi ngayon nasa taas siya, hindi natin siya nakikita. Hindi talaga tayo naniniwala kapag hindi natin nakikita. Pero yung mga, yung kulang pa nga, siguro yung naranasan niya sa mga video-video niya lang, di ba? Mas malala. Kaya nga yung, kung yung Lord nga, yung naranasan niya sa atin, yung naranasan niya na, di ba, sobra-sobra. Tayo na, sa konting lang, sumusuko na tayo. Isipin mo, yung anak ni Lord, sa, libo-libo na to, ang dami, di ba? Ang dami parang sumasakit sa ulo niya. Pero tayo, konting bagay lang. Siya na agad yung sinisisi natin. Tao kasi reklamador. Oo, reklamador tayo. Pero sa Lord, wala. Kahit reklamador ka, ka talaga, tatanggapin ka pa rin. So, yung parang verse na napakatandaan mo ito yung John 3:16, alam mo naman siguro, di ba? Yung, ngayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kabutong na anak upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, simula nung pinako yung Lord sa cross, yung anak niya, at kaisa-isa lang niyang anak, nagkaroon na tayo ng kaligtasan.
Kahit gumawa ka man ng kasamaan, gumawa ka ng kasalanan, once na humingi ka ng patawad sa Lord. Pero yung totoong pagtatawad, hindi naman purkit na alam mong pinapatawad ka ng Lord, gagawa ka pa rin ng kasalanan. Siyempre, di ba, minsan nasasaktan na rin natin yung Lord. Tayo na lang din yung mag-ano sa sarili natin. Yun, ang ano namin, na gano'n. Malaya ba rin tayo na lumapit sa Lord? Walang imposible. Nakatanggap ka rin dati. Hintay na tayo ni Lord. Bautismo ako, pero yung ano, yung, Naghingi ka ng tawad. I mean, Parang matagal na. matagal na. Parang inako mo ba So, pwede ano, yung halimbawa, mag-pray ako, tapos sundan mo lang ako. Yung sasabihin ko ba, sundan mo. Okay lang yan? Sasabihin ko ba? Bakit yung isa? Bakit pa video dito? Ikaw na. Sino? Okay. Pinagay ko na sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang Ama, alam ko po na ako ay nagkasala.